Okay, so good day. So for today's video ay pag-uusapan natin ang analysis of singly reinforced beam using the ultimate strength design or the strength design method. So ngayon tinatawag na siyang strength design method. So by the way, I'm Engineer Rex again, and let us try to analyze the singly reinforced beam in USD. So in USD, kagaya rin po yan sa WSD, meron siyang singly reinforced beam at saka yung isa naman ay tinatawag na doubly reinforced beam. Pag singly reinforced ay naka-reinforce lang sa tension yung bakal. Then pagka doubly naman po is meron tayong reinforcement sa compression, no? But in actual naman po talaga ay meron talagang reinforcement doon sa ating compression side, kasi ang actual na implementation sa site ng ating bakal ay yan, no? So meron tayong stirrups dyan, tapos syempre kung wala tayong lalagyan ng bakal sa compression, walang kakapitan yung ating bakal, kaya naglalagay tayo ng compression ng bakal sa compression. Pero bakit nangyayari ang singly reinforced beam sa computation? So ginagawa natin ang singly reinforced beam dahil for simply your calculation, kasi mas malaki ang capacity ng beam kapag ka merong bakal sa taas, unlike doon sa compare doon sa ang bakal lang ay nasa baba. So kung yung ating code naman or kaya naman ng capacity yung ating singly reinforced, so kino-compute na lang natin siya as singly reinforced beam. Okay, so para malaman yon yung kung kailangan ba nating mag singly or doubly reinforced, we can compute for rho is equal to meron tayong comparison, no? So that is kapag yung rho ay less than sa rho maximum. When we say rho, that is the still ratio, no? Okay. So kapag less than yan, so ang tawag dyan ay SRB, singly reinforced beam. Kapag ka yung rho naman natin ay greater than rho max, so that is what we call the DRB or the doubly reinforced beam. So ito singly reinforced beam. At ito naman po ay doubly reinforced beam. Ngayon, paano kung sa problem ay binigay na ang bakal niya lang ay nasa tension side? Kapag gano'n ang nangyari, automatic yung singly na wag nyo nang gamitin tong comparison na to, no? So the still ratio, so let us now introduce the still ratio. This is what we call the still ratio. Still ratio is denoted as rho. Pag sinabi nating still ratio, yan yung ratio ng bakal ng ating bakal doon sa ating concrete. So ang still ratio natin ay yung area na kino-compute na ina-analyze natin dito, since ito ay nasa elastic range na or ina-assume na crack yung section dito. Yung sa WSD natin, 'di ba, meron tayong stage 1 sa WSD. The stage 1 is the uncracked, then the stage 2 is the cracked section. So ito tong USD is under na rin to ng cracked section. Kaya yung ating depth ay yung ating cross section kino-consider lang natin hanggang doon lang sa tension sides, no? So ayan po yung ating cross section. And again, so ang silbi lang ng ating cross section ay hanggang dito lang sa depth, since concrete cover lang naman po yung
diyan sa bakal na yan. So kung sakali man na hindi binigay ang ating concrete cover, so ang concrete cover kasi pagdating sa implementation sa site, so kung ito yung ating bakal, so meron yan ditong stirrups, no? Tapos ang ating concrete cover ay sinusukat mula doon sa ilalim ng stirrups hanggang dito sa bottom fiber or sa extreme extension tension fiber, no? Yan po. Baka mamaya ang analysis ng iba mula dun sa gitna ng bakal hanggang dito, ito yung 40 mm. This is the minimum concrete cover pagdating sa beam at nandun po yan sa NSCP 20 NSCP code, no? Okay? So ang rho natin is AS over BD. This is the formula for the rho, no? Yan. So just simply the area of the steel, AS is this one. So kung ilan yung bilang ng bakal mo, tapos over BD, yun po yung ating steel reinforcement or steel ratio, I mean. So pagka meron tayong na-compute na steel ratio, we have to consider the minimum and the maximum that prescribes by the NSCP. Okay? So meron po tayong minimum and maximum na rho po pagdating dyan, no? Okay, so for the minimum steel ratio, so for the minimum steel ratio or rho min, so that is just equal to the bigger, no? Rho min is 0.25 square root of FC prime BWD. Ang BW is base ng web kasi kung sakali man na naka-T-beam siya, ito yung base ng web. Over yung FY. Or pwede rin naman na rho minimum is sorry, wala tong BD. Kapag AS na ang tinatanong, meron na siyang BD. May BD eh. So kumbaga parang naging AS siya. Tapos ito ay 1.4 over FY. Whichever is greater. Okay, so yan po. So ito yung dalawang formula natin ng rho min, kung sino man yung mas malaking value sa kanila. Yan, pagdating rin naman po sa rho max, meron tayong prescribed value. So this is NSCP 2001, 2010, and 2015. Pare-parehas lang po, no? So pagdating dun sa NSCP natin, pagdating sa rho max, nagkakaiba-iba based dun sa code. So nung NSCP 2001, this is 0.75 ng rho balance, no? 75% of the rho balance is the rho max NSCP 2001. Pero nung nagkaroon na ng NSCP 2010 at saka 2015, nag-revise na po yung value ng rho natin. Rho max is now equal to, dahil yung ating strain condition ay, so kailangan mapaliwanag pala muna itong strain diagram, no? Kasi nandiyan yung derivation ng ating rho max. Okay,
So, kasi itong ating, yung sinulat ko dito is narrow. Yung kapag ES is equal to greater than or equal to 0.0005, tension controlled po siya. Then kapag ka less than, siya naman ay compression controlled. So, kung sakali na ide-derive natin yung ating stress diagram, so dito muna tayo. Mamaya natin itong Romax natin. Sige, ilagay ko na lang muna yung ating value ng Romax. So, that is 3/7 ng 3/7 of 0.85 FC prime beta sub 1 over Fy. Okay, so this value of Romax is for the NSCP 2010 tsaka 2015. Pero saan ba tayo magpo-focus ngayon na code? Saan sa tatlong yan? So syempre dito tayo sa updated na code magpo-focus sa NSCP 2015 as much as possible, kasi pagdating sa board exam, yan na yung ginagamit, no? NSCP 2015. So nagkakaroon lang changes sa code minsan kasi kapag nakikita nila na possible na yung nagiging design sa previous code ay kailangan ng mas maging conservative or mas maging precise yung ating code. So nagkakaroon ng revision, no? So tatlong code ay ayan, so from NSCP 2001, 2010 and 2015. Okay, so let us analyze this. Let us go back to this diagram that I draw here. So I have here the beam cross section and the stress diagram and the strain diagram. So ito yung ating beam cross section. So nung nagkaroon po ng testing dito sa beam na to, base sa testing is nagkaroon siya ng parabolic na compressive force. Okay, so yung ating C is the capital C is the compressive force. That is a capital letter, no? Force po yan. Tapos yung T naman is the tension force. Okay? Okay, so from witness, ito yung yung naging diagram nung tinest ang isang concrete. So kung sakali man na i-drawing natin to in 3 dimension, naka yan, no? Naka 3D po yan, no? Okay, tapos parabolic. Ngayon, nung naging parabolic siya is medyo mahirap makompute yung kanyang area tsaka centroid, no? And nung dati ay ito ay 0.85. Sorry. That is the value of this height is FC prime. Mula dun sa pinakataas na value ng kanyang diagram na parabolic. This is parabolic second degree. So ang ginawa ito ay galing sa parameters na ni Whitney, no, yung isa sa nag-aaral sa RC. This is Whitney's curve o Whitney's parameter. Yung curve na yan. Ngayon, ang ginawa ni Whitney ay kinompress niya at ginawa niyang rectangular yung ating stress yan, no? Okay, from FC prime naging height nito ay 0. Hindi ka siya naging 0.85 FC prime, no? So kinonvert from parabolic into a rectangular uniform load, no? Na kung saan
madali na nating malaman yung kanyang centroid into A over 2. So, yung conversion po na yan, mamaya hindi pa natin nasabi yung A. So, yung conversion na yan ay same ng value ng stress. Pero ang nangyari lang ay yung mula sa parabolic ginawa siyang rectangular, no? So, ano yung distance? Ito yung ating neutral axis, no? Yung ating neutral axis. Okay, kung maalala nyo doon sa WSD, meron rin tayong neutral axis, no? So, the distance from this point up to this point is distance C. Okay? Kung maalala nyo, sa WSD ay gumagamit rin tayo ng distance C, which is the distance from the neutral axis hanggang doon sa outermost compression fiber. Okay, itong letter C po na to, naiiba to sa C na nandito, no? This is denoted as small letter C. Samantalang itong compressive force naman po ay denoted as capital C. Okay? So, yan po yung kinaibahan nila. And, yung C na yan ay, that is the distance from extreme compression fiber to neutral axis. Tapos, ito naman po, yung distance naman mula dito hanggang dyan, mula dun sa compression block na ginawa nating rectangular, ay distance A po yan. No? Okay? So, that is the distance A. Okay? Then, yan yung ating distance A ay meron siyang, yan yung depth ng compression fiber. Kung idodrawing po natin yan doon sa kanyang kailangan kasi natin ng space dito. So again, dito ko na lang i-drawing. Itong distance na to ay distance A. Tapos distance na to ay distance C. Okay. Then, based from the relation, ang ating A is equal to beta sub 1 times C. Okay. Ayan, beta sub 1 is the factor na minumultiply doon sa value ng C, which is less than 1. Kaya mas tataas yung value ng kanyang compression force dito. So mamaya ipakita natin yung formula ng beta sub 1 na yan. May formula rin po yan based doon sa code natin, no? Okay, so analyze po muna natin. Itong ating compressive force ay naka 3 dimension yan, no? So kumbaga kung i-drawing natin yung 3D nito, naka ganyan yung beam natin, no? Tapos yung ating compressive force na depth na to, nakaganyan yan. So ito yung ating, yan yung ating stress force na kung saan pagka ito total natin, yung total force nito ay located doon sa gitna na to. Ito yung compression force, no? So na-imagine nyo na 3D siya. At yung 3D na yan, 3D yan ng force na yan, no? So para malaman yan, yung compressive force na yan, compute mo lang yung volume. Ano ba ang formula ng volume? So ito ay may length na 0.85 FC prime. Tapos meron siyang A. So length times width times height lang naman yan, no? So 0.85 FC prime yung taas niya, tapos meron siyang A, tapos multiply natin sa width na B. Okay? So ibig sabihin, ang compressive force natin ay equal sa total volume ng compression na yan. So mangyayari, burahin lang natin. Okay, so na-imagine nyo na. So ang purpose lang ng pag-drawing ko dyan is para ma-imagine nyo. So ibig sabihin ng compressive force natin dito
is just equal to 0.85 FC prime AB. Okay? So, 0.85 FC prime, this is the stress, yung ating intensity ng ating uniform load or rectangular load na na-convert ni Whitney from parabola into a rectangular. Tapos yung AB naman, that is the depth of the compression block multiplied by the base with B. No? So yun po yung dahilan kung bakit yan yung naging formula dyan. So wala po kayong kailangan kabisaduhin dyan. And applicable yan kapag ka rectangular. So kapag ka ito ay rectangular, this is applicable for rectangular. Kapag ka hindi na siya rectangular, 0.85 FC prime, area ng concrete or A sub C na po yung gagamitin natin, no? Okay. Tapos ang tension sides naman po natin is AS FY. Okay? So, yung AS-FY na yan ay pwede ring maging AS-FS. So, kailan nagiging FY at kailan nagiging FS? So, we are using FY. Yung FY po natin is the specified yield strength of steel. While yung ating FS naman po is the calculated stress in reinforcement at service loads. So, yun po yung kinaibahan nila. So, yung yield strength ng steel, yan na yung strength ng steel nung tines siya. Samantalang yung FS is the actual or the calculated stress in reinforcement dun sa service load. So, minsan, pansin nyo, nagiging FY siya, minsan nagiging FS. Okay? So, kailan ba ginagamit yung ito kasing FY ay may relations doon sa FS, no? So, kino-compare po natin yan para malaman natin kung nag-yield ba yung bakal or hindi, no? Okay. So, para malaman natin, so meron tayong comparison dyan. We say that kapag yung ating, dito ko na lang isulat sa banda dito, no? Kapag meron tayong FY, sige, kapag yung ating FS so, kapag ka FY, nag-yield na yung bakal, no? Ibig sabihin, nag-yield yung ating tension side. Kapag yung ating FS is greater than or equal to FY, ibig sabihin, yield, no? Or tension still yield. Okay, so dito ko na lang sa baba ilagay. Kapag yung ating so yung palatandaan natin pagka FS is greater than or equal to FY, that is tension still yield or TSY, tension still yield. Okay, kapag ka yung ating, then ang gagawin natin dyan, use FY. So, dalawa kasi yan, pwede yung FY, pwede rin yung FS. So, kapag kayong atin naman pong FS or yung ating specified yield strength ay less than the FY, TS DNY. Ibig sabihin ng TS DNY, tension still
does not yield. Bakit may mga ganyan? Mamaya papaliwanag po natin. No? Pag TSDNY or tension steel does not yield, ibig sabihin, hindi nag-yield yung bakal natin. So, we have to use FS value. Okay? So, we have to note that one para malaman natin kung nag-yield ba yung bakal or hindi. So, sir, bakit nagkakaroon ng ganyang comparison? Kung maalala kasi natin, meron tayong tinatawag na may mga tinatawag tayo na dalawa kasi yan, meron tayong concrete at saka steel, tension steel. So kapag unang nag-yield yung bakal, pagka meron tayong tension steel, so meron tayong tinatawag na tension controlled, no? Tension controlled section. Okay. Itong tension controlled natin na tinatawag ay unang nag-yield yung bakal kaysa doon sa so steel tension tension steel yield first, no? Na unang nag-yield yung bakal kumpara sa concrete, no? Steel yield first. Okay. So bago sa concrete. So pagka ganyan ay nabibigyan ng warning signs yung mga occupants bago magkaroon ng failure dun sa buong structure, no? So sabi nga dito, steel may reach its yield strength before the concrete reaches its maximum. In this case, the failure is due to the yielding of steel reaching a high strain equal or greater than 0.005. So, yan yung papaliwanag natin mamaya. Sabi niya dito, 0.005 raw yung naging strain pagka tension controlled ang section natin. So, the section contains a relative small amount of steel lesser than what is required for balance condition. Okay? So, meron kasing balance condition na tinatawag. So, sa ating tension controlled, itong pangyayari na to, once na nag-fail kasi siya, nagkakaroon lang ng deflection doon sa beam or nagkakaroon lang ng some cracks. Magkakaroon siya ng cracks doon sa concrete. Pero hindi pa siya magka-crashes or magbibigay. So cracks lang or warning signs ang pinapakita niya. So pagdating sa atin ay itong tension controlled ay tinatawag ring ductile failure. Tapos, meron rin naman po tayong tinatawag na compression controlled. So, kabaligtad rin naman siya ng tension controlled. So, pagka compression controlled, concrete, yield first. Since yung concrete naman natin ay siya yung compression, so, naunang mag-yield yung ating concrete kaysa sa ating mga tension steel or sa mga bakal. So, based sa code, ang ating strain dyan ay 0.002. Okay, kung matatanda nyo sa mga based sa testing, nagkaroon kasi ng testing dyan na nagkaroon ng failure ang ating beam, no? Sa strain na 0.003. Failure of concrete ay 0.003. Yun yung dahilan kung bakit dito sa strain diagram meron siyang 0.003. Always na nagfe-failed ang concrete sa strain na 0.003. Lagyan natin dito failure of concrete.
Okay, nagkaroon ng testing dyan. So, 0.001, 02, 03. So, nagkaroon ng testing at napansin na laging dito sa 0.003 nagkakaroon ng failure yung concrete natin. Okay. So, ito, again, yung ating tension is ASFY or ASFS. Depende kung nag-yield yung bakal or hindi. So, kaya dapat ay examine natin yan, no? So, dito sa compression controlled, hindi cracks ang mangyayari. Crashes. Ibig sabihin, talagang magkakaroon na, hindi na, no warning signs ang mangyayari, no? No warning na yan pagka ang nangyari ay compression controlled. So, itong compression controlled or mangyayari na mag-yield muna yung concrete ay tinatawag na brittle failure, no? Okay. So, meron rin naman tayong tinatawag na balance condition. Pag sinabi naman nating balance condition, yung ating tension steel and compression will yield at the same time. So, sabay na mangyayari na magfi-fail ang ating concrete at saka tension steel. So, mas nakakatakot naman to kasi kung sakali na mag-yield parehas yung dalawa, eh wala, kung yung compression ay wala ng warning, mas lalong wala ng warning itong balance condition. Pero bihira nangyayari po sa construction ang balance condition. It's either tension controlled or compression controlled lang yung madalas na nangyayari. So, meron tayong tinatawag na maximum condition ng ating strain. Based kasi sa NSCP, merong pinoprovide na maximum condition pagdating po sa ating strain, no? So, take note ang 0.003 ay failure ng concrete. Kaya, always na 0.003. Note ko dito always po yan. Always. Okay? Tapos, yung atin naman pong 0.002 ay strain ng compression controlled. At yung ating 0.005 ay para naman sa tension controlled. So, meron rin tayong tinatawag na strain para sa maximum condition. Yun yung 0.003. Okay? So, we have to note that yung ating strain ay equal sa Fs over Es, no? Or pwede rin siyang maging Fy over Es. Depende, whichever of the two, depende kung nag-yield ba yung ating bakal or hindi, no? So, doon yan nakadepende kung mag-yield ba yung bakal natin or hindi. So, balik tayo dito sa tension control, compression control at saka balance condition. Ano ba dito ang mas inaano natin, mas gusto nating mangyari? Yung mag-yield ba muna ang bakal o yung ating compression muna or yung balance or alin dyan sa tatlo? So, tatlo lang naman ang pagpipilian natin. So, ang ina-advise dyan sa lahat ng yan is the tension controlled. We are focusing doon sa tinatawag na ductile failure. So, hindi natin isinasuggest na maging sobra yung ating reinforcement pagdating sa mga tension sides, no? Kasi once na sobrang lakas na po ng ating bakal, ng ating steel reinforcement, ang mangyayari, yung ating compression or yung ating concrete, siya na yung kusang magka-crash or kusa ng magkakaroon na talagang bibigay na, no? Magkakaroon na siya ng mga pwedeng pagkahulog ng mga ibang parts ng concrete. So, yun po yun. Yan po yung sinulat ko dito. Ayan, ito yung summary ng mga pinagsasabi ko po kanina. Okay? So, again, this is the stress diagram and this one is the strain diagram. Then, we have
let us now try to formulate the equation po, no, na magagamit po natin. Okay? So, from this, meron po tayong nakikita dito na sa stress diagram muna tayo mag-focus, no? So, ano ba yung nakikita natin dito sa stress diagram? We have the two forces. We have the compression force, of compressive force, and the tension force. Okay? So, ang ating pong beam ay equilibrium yan, no? So, dahil equilibrium yan, dito tayo sa stress diagram mag-focus. Okay. So, ang ating stress diagram ay merong compression at saka tension. So, pwede natin gamitin yung tinatawag na equilibrium equation. Summation of forces horizontal is equal to 0. So, mangyayari dyan is compression is equal now to tension. So, the compressive force is equal to tension since they are just opposite in direction, no? So, let's say kung yan po ay rectangular, so compression is equal to tension. So, the compression force is 0.85 FC prime AB. So, AB kasi siya ay rectangular. Then, is equal to AS FY. Pero yung ating AS FY ay pwede siyang maging Fs kapag SDNY still does not yield. Huh? So, let's say nag-yield. So, gawin muna natin siyang Fy, yung ating notation. So, we can solve for the value of A. So, that the value of A is AS Fy all over 0.85 FC prime multiplied by B. So, this is now the formula para malaman natin yung compression block, depth of compression block ng ating concrete. Okay? So, yan yung ating magiging basis sa pag-compute ng ating depth of compression block. So, meron tayong kaganina, sinabi ko na kanina na yung ating value ng A ay equal sa beta sub 1 multiply by C. So, check lang po natin, no, yung sinasabi ng code sa beta sub 1. Again, so this is the formula for A is equal to B beta sub 1 times C. Madali lang naman tandaan, parang ABC, no? Okay. Okay, so for the new code, the beta sub 1 is equal to 0.85. So, pagka hindi sinabi sa problem, automatic magpo-focus po tayo sa NSCP code, no? Beta sub 1 values using NSCP 2015. NSCP 2015 po ang focus natin. At ito po yung sinasabi sa NSCP. Ang beta sub 1 raw ay 0.85 kapag yung ating FC prime ay nasa pagitan ng 17 to 28 megapascal, no? So, megapascal. Lagyan natin ng unit. Okay, kapag kayong atin naman pong FC prime ay nasa pagitan ng 28 up to 55 megapascal. Okay, nasa NSCP po yan, nasa table 422.2.2.3.3 ng ating NSCP. So, pag nandyan sa pagitan na yan, ang ating beta sub 1 naman daw po ay equal sa 0.85 minus 0.05 FC prime minus 28 over 7. Okay, so that is the formula for the beta sub 1 kapag in the range of 28 to 55 megapascal. So, ang mga FC prime value naman natin is nasa 21, ganyan, 28
32, 36, yung mga value na yan. So kapag yung atin naman pong beta sa buwan ay 0.65, so that is FC prime is greater than 55 megapascal. Okay, so that is the value. Pwede nyo namang tandaan or kabisaduhin, ito lang tong formula na to, no? Tapos, syempre, ang maximum niya is 0.85 once na nasa 17 to 28 megapascal siya. Try nyong i-substitute tong 0.65 dito. I mean yung 65, no? Kung minsan kasi ang kinakabisado na lang na formula is itong beta sa buwan na 0.85. Itong nasa gitna, no? Over 7. Parang mag-set ka ng limit na ang maximum niya lang ay ang beta sa buwan mo ay in the range ng 0.85 to 0.65, no? Tapos kapag lumampas siya sa 0.85, ang gagamitin mo pa rin ay 0.85, no? Parang ganun yung ating analysis. Okay, so pagka sinubstitute mo yung ating beta sa buwan na yung ating FC prime na 55 megapascal diyan, so pwedeng bumaba siya sa 0.65, pero ang sabi mo minimum mo ay 0.65 at saka 0.85 lang ang maximum, so use 0.65. So minsan ito lang yung ginagamit kong formula. Tapos in case na yung aking na-compute na beta sa buwan ay 0.63, so use beta sa buwan is equal to 0.65, parang ganyan, no? Okay. So pero kayo lang, depende naman sa inyo kung paano nyo siya tatandaan. Okay, so meron na tayong beta sa, alam na natin yung beta sa buwan. Ngayon, yung ano naman, kailangan ay malaman natin kung tama ba yung FY natin or hindi. So, nalaman na natin yung A. So, ngayon, alamin naman natin what does happen dun sa ating concrete. So, meron tayong value ng A. Tapos, paano natin malaman kung nag-yield ba talaga siya kapag siya ay greater than dun sa Fs? Okay, so balik tayo dito sa formula na to. Solve nga natin yung value ng ating Fs or Es or yung ating Fy, no? So again, yung ating strain diagram ay ganyan, no? So tatandaan nyo, ang ating yield strength ng concrete, yung ating failure ng concrete ay 0.003. Tapos yung sa baba niya is Fs over Es, no? Okay, so kailangan malaman natin kung nag-yield ba talaga yung concrete or hindi. So balik tayo dun sa strain diagram, no? I-redraw ko lang dito. So this is 0.003 and this is Es, in which this is Fs over Es or Fy over Es. Depende kasi kung nag-yield yung bakal. So ngayon, itong distance po na to, mula dito hanggang dyan, that is what we call the depth, neutral axis, depth ng neutral axis. This is C. Okay. So by ratio and proportion, we can say that, so by ratio and proportion, we say that C over 0.003 is just the same as, so height over base. So pagka nag-ratio and proportion tayo, height din. Ano ba tong total height na to? 'Di ba ito, tong distance na to, distance D lang rin yan. Kasi doon lang tayo nagko-consider sa tension. So ibig sabihin, itong distance po na to ay distance D. At yung distance pa rin po na to, hindi pa rin nagbabago. Distance C pa rin yan, no? So, balik tayo. So, D over
0.003. Ilan tong total distance na to? So, ibig sabihin itong distance na to ay Fs over Es plus 0.003. Okay? Take note, alalahanin natin, ano ba ang value ng Es natin? Ang Es value ay 200,000 megapascal. Yan po yung ating modulus of elasticity ng ating steel. So, therefore, we say that C now is equal to palitan na natin ito ng 200,000. No? So, that is 0.003 times D all over Fs over 200,000 plus 0.003. Okay? So, ang gagawin po natin ay multiply natin sila both sides by 200,000 or kunin natin yung LCD nito. Pwede naman ganito, no? Kunin nyo yung LCD pero matagal eh. Same lang naman basta ma-perform natin sa algebra. No? So, ang gagawin ko na lang ganito para mas mabilis. Multiply ko to ng 200,000. Bakit ko i-multiply? Para ma-cancel yung 200,000 dun sa baba. Okay? So, multiply natin 200,000 times 0.003. Ang ating C ay equal sa 600 D over, pag ito in-multiply nyo dyan, magiging 600. Tapos may D pa siya dyan, kaya 600D. Tapos ito i-distribute nyo dyan, so magiging Fs plus sige, 600D. Okay, tapos ito Fs plus Fs plus 600. Okay. So dito sa ating yield, ang ginagamit pala muna natin dito ay yung Fy. Ito pala muna ang gamitin natin, no? Kaya, pero gagamitin kasi natin yan for the comparison. So let us replace this by Fy. Fy ito, no? So tandaan nyo na lang, pwede nyo tandaan yung formula. C is equal to 600D over 600 plus Fy. Okay, this is now the formula for the C. So, yung ating C, kapag sa balance condition pala to, balance condition to. So, in case na nag-failed sabay yung ating concrete, ayan po yung gagamitin natin. Okay, so yan yung formula para sa balance condition. Pero, ang target ko pala dito is makompute muna yung Fs natin. So, okay, gagamitin nyo rin naman tong formula na to. Pero, ang target kasi natin is malaman kung nag-yield yung bakal or hindi. Try ko lang munang i-recompute yung ating ratio and proportion. So, R and P. So, yun ay pang balance condition din. Magagamit din naman natin yun. So, ratio and proportion. Ang target kasi natin ma-solve yung Fs. So, Fs over Es. Ito na lang ang ratio and proportion natin. No? Tapos ito, gaano ba kataas to? D minus C. Over D minus C is equal to C over 0.003. Okay, ang Es natin ay 200,000. So, ang solving for Fs, so that is D minus C. Sorry, this is D minus C. So, mangyayari ay C over C. So, 6 Fs over Es, D minus C. Tapos, meron tayong C. 0.003 pala mauuna.
So 0.003. So ito naman divide dito sa C. Okay, so mangyayari dito ay magiging Fs over 200,000 mamaya na natin discuss yung sa balance para hindi tayo malito. So, ito lang munang sa pag-check kung siya ay compression controlled or hindi. So Fs over Es is equal to 0.003 times D minus C over C. So ang Fs value po natin ay equal sa, pagka minultiply natin yan doon, so magiging 600 times D minus C over C. Okay? So this is the formula of Fs, 600 multiplied by D minus C over C. So, pagka na-compute na po natin yung value ng A, let us compute for the value of Fs. So, compute for Fs. If Fs is greater than or equal to Fy, so yun yung sinulat ko dito kanina, tension still yield siya, no? Kapag yung ating Fs naman ay less than Fy, so tension still does not yield. Okay? So yun po. Tapos pagka nalaman na natin, so paano kung tama yung ibig sabihin pagka tension still yield, use Fy. Dito naman kapag ka less than, use Fs. So you have to go back to the first procedure. So yung first procedure natin, kasi bakit tayo babalik? Ang ginamit natin dito ay Fy. So dito pwede kang mag-assume, let's say nag-assume ka dito na still tension still yield. So once na in-assume mo na nag-yield yung bakal at mali pala yung assumption mo, ibig sabihin yung value ng A ay mali yung na-compute mo. So you have to recompute that, no? By going back to the first procedure. Okay? So pagka nakabalik ka na dito sa procedure, tapos i-check mo ulit, so tension, automatic yun, pagka tension still does not yield siya, dsDNY or tension still does not yield rin yung magiging value ng Fs dito. So after nyan, you compute for the nominal moment capacity. Okay, so meron tayo ditong MU or VMN. So meron tayo ditong tinatawag na MN. MN is the nominal moment capacity. While yung ating MU ay equal siya sa V times MN. So yan yung ating ultimate moment capacity. Or yung ating MU, ultimate moment capacity. Ang ating MU, this is the actual. So that is, mas malaki dapat ang, ito yung ating code. Ito yung ating capacity. So actual, tapos ito yung tinatawag na design moment capacity, in which dapat yung ating, ito yung actual na to, base ito sa actual loadings ng beam natin, no? Sa nangyayari. Itong design moment, ito yung galing sa NSCP or yung na-compute natin sa RCD. So dapat ang ating VMN ay equal sa
ay greater than or equal sa mu value. Okay. So, para mas ma-visualize nyo, let's say, yung meron tayong uniform load, no? Tapos meron siyang simply supported. Yung ating Mmax dyan ay W tapos L. So, WL squared over 8. So, therefore, yan yung actual loadings. Okay? So, therefore, yung MU natin ay equal sa WL squared over 8. Which is, ito yung actual. Ito namang PMN is the nominal capacity based dito sa computation natin sa RCD. Dito sa ating stress diagram. No? Okay? So, based yan sa stress diagram, kaya, alamin natin, saan ba equal ang MN? Okay, ang MN natin, ay parang concept lang rin siya nito, no? So, ito ay itong tension at saka compression, paano ba ang rotation na mangyayari sa kanya? So, magiging counterclockwise. So, ito ay equilibrium. So, merong magre-resist dito na MN value. So, by taking the summation of moment dito sa ating tension side, so, mangyayari, so let's say this is distance, the distance from this point up to this point is distance Z. Okay? So, by taking the summation of moment, the summation ng moment dun sa tension sides, so meron tayo ditong T, AS, FY or FS. Tapos meron tayo ditong C, which is 0.85, FC prime AB. Okay. Pag tapos yung distance naman nito mula dito hanggang dito ay hindi distance D, kasi ang ating distance D ay yung kabuuan. So ito ay distance Z. Ang distance D natin ay ito, no? So, tapos kung yan ay rectangular, so ilan tong distance na to? A over 2. Okay, summation ng moment at the tension side or the tension force is equal to 0. So, ang magmo-moment lang yung compression. Compression times distance Z is equal to 0. So, what is C? So, that is, tapos meron tayong moment dito. So, meron tayong clockwise na moment pala. So, mangyari dito is moment MN. Ito yung MN eh. So, the nominal moment minus 0.85 FC prime AB is equal to 0. Okay? Therefore, MN, multiply by, merong akong kulang. Formula muna tayo pala, C times Z is equal to 0. So, Mn is equal to C times Z. So, saan na equal na yung C? Mn is now equal to 0.85 FC prime AB multiply by, what is the distance of the lever arm Z? Paano malaman yan, yung Z? So, kung itong distance Z, para malaman natin, di ba distance dito, tapos may A over 2 to. So, i-minus natin yung D minus A over 2. Okay, so this is now the formula for the nominal moment capacity kapag ang ginamit natin ay compression, no? So, therefore, kapag ultimate moment capacity na Vmn ang gagamitin natin, that is Phi multiply by 0.85 Fc prime AB times D minus A over 2. Okay? So, pagka PMN, lalagyan nyo lang ng phi value. Phi is what we call the reduction factor. Mamaya discuss po natin kung ano yung reduction factor na yan. Okay?
Tapos, meron rin po tayong, kung sakali naman na hindi tayo sa tension mag-moment, dun naman tayo mag-moment sa compression force niya. So, that is Mn. Tapos, minus T times Z is equal to 0. Mn is equal to T times Z. So, Mn is now equal to AS multiply by Fy or Fs. Lagay lang natin ganyan kasi hindi natin alam kung Fy ba siya or Fs eh. Tapos multiply by D minus A over 2. Okay. So, dito ay very critical siya kung ano ba ang gagamitin. Kung Fy ba or Fs, depende kung sa ano yung unang mag-yield, no? So this is the formula for Mn. So kung magkakaroon niya ng reduction factor na Vmn, that is V multiply by As Fy or Fs times D minus A over 2. Okay? So take note po ito yung magiging formula. Pero hindi ito laging formula. This is applicable lang for rectangular. Rectangular, itong A over 2. Take note, no? Ganyan ang formula, no? Kung rectangular. I have to take note lang na baka kasi mamaya hindi nyo nagamitin yung formula na yan. Okay, itong A na yan, A over 2 I mean. Kasi kailan ba siya naging rectangle? Dahil dun sa A over 2. So, yung A over 2 na value ng ating distance dito is for rectangular only. Okay. So, minsan kasi pwedeng maging irregular yung ating load. So, let's say naging triangular load siya. At I mean triangular yung beam, nandito yung ating ano. So, meron ganyan yan, no. Ang centroid natin ay nandito banda. So 1/3. Di magiging ano to, ito ay, let's say this is distance A. Hindi, yung kabuuan yung distance A, compression block. So this is A over 3, tapos ito magiging 2A over 3. Ang magiging formula mo dyan, Mn as Fy or Fs, so sabihin natin na yield times D minus 2A over 3. Okay, ganun, no? Itong ating resultant force, hindi siya laging A over 2. Kasi baka mamaya sabihin nyo laging A over 2 kasi siya ay uniform load. So, nakadepende siya doon sa centroid po nung ating figure, no? Excuse me. So, yan po yung ating value. Ngayon, alam na natin lahat. So, yung mga yung mga parameters na nabanggit natin. Ngayon, saan ba equal yung reduction factor phi? So, yun naman po yung pag-uusapan natin. Ayan. So, ito po yung magiging diagram ng ating phi or yung ating strength reduction factor, no? Okay, so phi is the strength reduction factor or minsan tawag lang natin yan is reduction factor. So, ito po yung diagram. Ito yung kanyang Fs over Es diagram or Fy over Es diagram, which is equivalent to strain ng steel. Strain po yan ng steel over, tapos yung y-axis naman niya is yung reduction factor phi. So, dito, sa diagram na to, may dalawang klase yan. Depende kung anong type ng beam or kung RC yung ating material, no? So, pwedeng spiral. Kung spiral yan yung yan yung sa column na may paganyan-ganyan yung bakal. So, hindi naman spiral yung ating beam or hindi naman ganun yung reinforcement ng kanyang stirrups. Kaya dito tayo titingin sa others, no? So ito po yung focus, dito po tayo magpo-focus yung ating others.
So, ang strength reduction factor natin ay kapag ito yung ating compression controlled zone. Ito yung ating compression controlled. So, mula dito sa 0.002 hanggang 0.001, ito yung tinatawag na compression controlled. So, under ng compression controlled, pagka less than or equal sa 0.002. Kapag ka 0.005 naman, pataas, ito yung tinatawag na tension controlled. Okay? Tapos, in between nitong 0.002 hanggang 0.005 ay tinatawag naman pong transition zone. So, ibig sabihin, kapag compression control tayo, automatic 0.65, no? So, project natin yung 0.002. So, ito yung graph niya, 0.65 ang value. Then, pagka tension control naman tayo, automatic na yung phi value niya ay 0.90. Okay? Tapos, pagka in between naman ng hindi siya tension controlled at hindi siya compression controlled, nasa pagitan siya ng 0.002 at saka 0.005. Doon na tayo papasok sa transition zone. So, interpolation po yan. At ito yung formula niya. Ito yung pwede natin gamitin na formula. Phi is 0.65 plus 0.25 multiply by Fs minus Fy all over 1,000 minus Fy. So, that is the formula for the transition zone. Okay? So, yan po yung magiging ano natin. Then, ito Fs is 600D minus C over C. Ito yung note niya, which is na-derive na natin yan kanina. Ang Fs ay 800 megapascal for maximum condition. Tapos, 1,000 naman kung tension controlled. Tapos, P is 0.9 for tension controlled and Phi is 0.65 for compression controlled. So, in between dyan, ito na yung formula na gagamitin natin, no? Itong transition. Okay? Tapos, kung sakali man na balance condition, ito ay applicable kapag tension or compression. Paano naman kapag balance condition? Sabi natin, pag balance condition, sabay-sabay na nagfe-failed ang concrete at saka beam. So, kung makikita natin dun sa drawing kanina, ang strain diagram natin ay CB. Ito yung na-derive ko kanina, no? Binural ko lang kasi baka malito kayo kasi wala pa tayo sa topic na balance condition. So, dito sa ating strain ng steel, is it Fs over Es or yung ating Fy over Es? Sabi natin, both steel and concrete ay nag-yield. So, ibig sabihin, Fy na to, hindi na siya Fs, no? Fy over Es. Okay. So, again, ano yung value dito sa failure ng concrete? 0.003. So, by deriving this formula, so, that is C balance. C sub B. Ibig sabihin, balance condition. C balance is over 0.003 is equal to ito po, yung Fy over Es over ito C balance. Okay, so over Fy, okay, C balance, sorry. So, C balance is vertical over horizontal, ratio and proportion. So, dito naman ay vertical din. So, D, total depth, D. Tapos, over 0.003 plus Fy over Es. Okay, so tapos yan, C balance is equal to 0.003 D over 0.003 plus Fy over
ES. So, multiply natin ng ES. So, yung ES ay 200,000. So, kung multiply natin ng 200,000 yung numerator, tsaka yung denominator niya, so magiging C balance formula is 600D over 600 plus Fy. Okay, here's now the formula for the C balance. Balance condition, no? So, for example, sinabi sa problem, yung ating beam ay balance condition, automatic yan na yung pag-compute ng CB, 600D over 600 plus Fy. Medyo hindi naman siya nalalayo dun sa na-derive natin na formula kanina. Ano yung 600 over 6? Ito, 600D minus C naman siya over C. Okay. So, ito, procedure na to kapag gusto mong i-analyze ang beam. So, solve mo muna yung A, tapos solve for Fs or Fy para malaman kung nag-yield siya. Then, solve for the value of nominal moment capacity or yung ating ultimate moment capacity. Okay? So, pagdating naman sa idagdag ko lang kasi hindi ko yata nasabi yung beta sub 1 pagka mas lumang code. I-check ko lang sa sa notes ko yung lumang code. Kasi sige, pag-usapan natin yung reduction factor sa NSCP. Ito ay NSCP. Hindi ganong nagkakalayo ang NSCP 2010 at saka 2015. Okay? Pag NSCP 2001, automatic yung fee mo kaagad ay equal sa 0.90. Automatic yan Kahit compression, controlled man siya, or transition, automatic 0.90. Kaya mabilis ang computation dati noong 2001, no? Automatic yan na 0.90 na. Okay. Unlike ngayon na tinitingnan natin, depende yung value ng reduction factor kung siya ay tension controlled, compression, or transition. No? So, nakadepende po dyan. So, yung sa beta sub 1, check ko lang yung code kung may nagbago ba. Beta sub 1 is 0.85 kapag less than 28. Okay. Pasok ko rin naman to. So, kapag siya ay greater than 0 or equal 0.65 FC prime minus 28. So, same lang. So, same. 0.65. 28 megapascal. So, depende kung ano yung value. So, pinakamababang value ng FC prime is 28 kasi dito. Then, may nakalimutan pa akong sabihin pala. In case na meron mang dead load and live load. So, para masabi natin na ultimate siya, ang ating VMN must be always the merong ginagamit na load factor, no? So, load factor nung NSCP 2010 at saka 2015, we have the load factor. So, load factor U. So, meron tayong factored load. So, for example, meron tayong dead load at saka live load. So, sa NSCP 2010 at saka 2015, ang factored load ay 1.2 dead load plus 1.6 live load. Yan po yung formula. Nung NSCP 2001 naman, ang factored load ay 1.4 dead load plus 1.7 ng live load. So, yan po yung ating formula. So, pero ang ating
ang ating focus ay 2010 at 2015. So dito na tayo sa 1.2 at saka 1.6 ng live load. So kung matatandaan nyo, ito ay USD, no? Ultimate Strength Design. Di ba matatandaan nyo dun sa WSD? In WSD, yung kanyang moment capacity ay, yung capacity niya is just equal to dead load plus live load lang pagka WSD. No? Wala siyang factored na 1.2 at saka 1.6. So sa atin ngayon, dahil tayo ay naka ultimate strength design, meron na pong 1.2 dead load plus 1.6 ng live load, no? Yun po yung ginagamit ngayon. So for example, meron kang uniform load dito. At tapos given yung dead load na 10 kN per meter, tapos live load na 20 kN per meter. So para ma-solve mo yung ultimate uniform load, so that is 1.2 ng dead load na 10 plus 1.6 ng live load na 20 kN per meter. So parang 32, 36, 32 plus 10 plus 12. So yun yung magiging uniform load, ultimate, no? 32 plus 12, so 44 kilonewton per meter. So take note sa notation na U yan, ibig sabihin ultimate uniform load, W sub U, 44 kilonewton per meter. Yan yung gagamitin mo para doon sa ultimate moment capacity. Okay, so load factor, mali yung pagkakasulat ko. Okay. So yung beta sub 1 sa 2001 nagbago no. Minus 30 naman yung sa NSCP 2001. Okay. So pwede naman isulat ko lang rin dito saglit, no? Post ko lang. Okay, so for the beta factor, ito po yung beta sub 1 factor. Nung NSCP 2001, ayan, 0.85 if FC prime is 30 megapascal. So transition niya is greater than or equal to 0.65. No? Pagka beta sub 1 is 0.65 pagka greater than 30. So nagkakaroon lang ng pagbabago dun sa limits niya na 30, ito 28. Tapos ito naman, halos parehas ito same lang yan, same lang. Less than ito. Ito pagka mas malaki naman daw sa 28. Ito pero parang parehas lang. Ang naging limit lang dito is 28. Pag lumampas ka na sa 28, dito naman meron siyang limit na 55. Pagka tumaas na sa 55 megapascal, yan, 0.65 ka na. Kumbaga nagkaroon lang ng mas malaking boundary doon sa beta sub 1 factor. Pero in our computation, we will be focusing dito sa NSCP 2015, which is the new code o yung bagong code po ng NSCP. So ayan po yung magiging basis sa computation. Pag hindi sinabi dun sa problem, no? Kasi dapat ay updated yung ating code na ginagamit. So yun lang po for today's video. This is the part 1 of the discussion of the ultimate strength design. And again, this is Engineer Rex. So see you sa mga susunod pang video tutorials. So sa susunod na video ay magkakaroon na po tayo ng sample problems. So thank you po for watching.